Magandang gabi sa ating lahat. Bago po natin simulan ang ating talakayin sa gabing ito, manalangin muna tayo. Kay Binibining Angeline, pangunahan mo yung panalangin. Sa muli, magandang gabi sa ating lahat. Okay, sa gabing ito, ating talakayin yung paksa na ating gagamitin o paksa na ating itatalakay sa gabing ito. Ang paksa nating itatalakay sa gabing ito ay panunuring, pampanitikan, at kritisismo. Okay. Ano kaya ang panunuring pampanitikan? Ang panunuring pampanitikan ay isang sistematikong pagsusuri at pag-aaral ng isang akdang pampanitikan upang masuri ang kahulugan, estilo, struktura at epekto nito sa mambabasa. Layunin nitong tukuyin ang mas malalim na mensahe ng akda at suriin ang bisa nito sa pampanitikan. Ang kritisismo ay isang masusing pagsusuri at pagpapahalaga ng isang akda, sining o anumang obra upang matukoy ang kalidad, kabuluhan at epekto nito. Ginagamit ito sa panitikan, sining, pelikula at iba pang larangan upang maunawaan ang mga elemento, struktura at mensahe ng isang likha. Ayon sa mga akademiko, ayon kay René Villanueva, ang panunuring pampanitikan ay isang disiplina ng pagsusuri na gumagamit ng mga teoryang pampanitikan upang mas lalong maunawaan ang isang akda. At ayon naman kay Virgilio Almario, ang panunuri ay hindi lamang pagsasalaysay ng buod, kundi isang masusing paghimay sa struktura, estilo at mensahe ng akda. Okay. Ayon kay René Villanueva, ang panunuring pampanitikan ay isang disiplina. Ibig sabihin, isa itong sistematikong pag-aaral na gumagamit ng teoryang pampanitikan upang mas lalong maunawaan ang isang akda. Hindi sapat ang simpleng pagbasa lamang. Dapat itong suriin gamit ang mga lente ng iba't ibang pananaw ng panitikan tulad ng formalismo, realismo, feminismo at iba pa. Ayon naman kay Virgilio Almario, ang panunuri ay hindi lamang pagsasalaysay ng buod kundi isang masusing paghimay sa struktura at estilo at mensahe ng akda. Kaya, sabi ni Virgilio Almario na ang panunuri ay hindi lamang pagsasalaysay, kumbaga hindi lamang siya pasalaysay sa mga ating mga kapwa-tao or ang paggawa ng buod, kundi isa itong masusing paghimay, no? Masusing paghimay sa isang struktura, estilo at mensahe ng akda. Ayon sa larangan ng panitikan, ang panunuring pampanitikan ay isang masusing pagsusuri ng anyo, nilalaman at nalaluyan ng isang akda, pampanitikan upang makita ang kalagahan nito sa lipunan. Ito ay isang pagsusuri ng epekto ng panitikan at mambabasa gamit ang iba't ibang pananaw ng teoryang panitikan. Sa larangan ng panitikan, ang panunuring pampanitikan ay isang masusing pagsusuri, no? Sa anyo ng nilalaman at layunin ng isang akda upang matukoy ang halaga at epekto nito sa lipunan ng kultura. Ayon naman sa praktikal na paggamit, ang panunuri ay isang analysis na ginagamit upang tukuyin kung paano nagiging epektibo ang isang akda sa pagpapahayag ng idea, damdamin at pananaw. Sa praktikal na paggamit, ang panunuring pampanitikan ay isang analysis or analytical na may layuning tukuyin ang bisa ng isang akda sa pagpapahayag ng idea,
damdamin at pananaw. Sinusuri kung malinaw at epektibo ba nito ang naipahayag ng mensahe o layunin ng may akda. O nilalaman, inaalam kung paano naepektuhan ang mamabasa kung ito ba ay napapalungkot, napapasaya, o nagbibigay inspirasyon. At dito naman, sa pagkikilala ng kaugnayan sa tunay na buhay, sinusuri kung paano nito ipinapakita ang isyong panlipunan, personal na damdamin o intelektual na pananaw. Okay, sa ngayon, dadako naman tayo sa kung ano yung kritisismo. So, kung ating malalaman yung pampanuring pampanitikan ay isa siyang masusuring pagsusuri at pagpapahalaga ng isang akda o sining o anumang obra upang matukoy ang kalidad ng kabuluhan at epekto nito. No? Yun naman ang kritisismo naman, ipinapakita dito, ang kritisismo ay masusuring pag-aanalisa at bibigay halaga sa isang akda upang matukoy ang kahinaan, kalakasan at kabuluhan nito sa larangan ng panitikan. Ginagamit ito upang masuri kung paano naging epektibo ang isang akda batay sa iba't ibang pananaw at teorya. Okay, sa ating buhay, alam naman natin na tayong lahat ay nakaranas ng kritisismo sa pamilya, sa kaibigan, at sa kapwa nating tao, no? Dahil kung makikita natin na ang kritisismo ay parte na po siya sa ating buhay. Kapag walang mag-criticize sa atin, hindi natin malaman kung gaano tayo ka strong, kung gaano tayo ka tigas bilang isang tao, no? Sabi pa nga dito, ginagamit ito upang masuri kung paano naging epektibo sa isang akda batay iba't ibang pananaw ng teorya. Sa teorya. Nandito naman tayo sa dalubhasa. Ayon kay Aristotle, ang kritisismo ay isang pagpahalaga sa sining at panitikan na may layuning ipakita ang kagandahan at kahinaan ng isang akda. Ayon naman kay Matthew Arnold, ang kritisismo ay isang sining ng paghuhusga sa halaga at bisa ng isang akda batay sa pandaigdig pamantayan ng panitikan. Okay. Ayon kay Aristotle, ang kritisismo ay isang paraan ng pagpapahalaga sa sining at panitikan. Ibig sabihin, sinusuri nito hindi lamang ang kahinaan ng isang akda, kundi pati na rin ang kagandahan nito. Ang kanyang pananaw ay nakabatay sa mimesis o idea na ginagaya ng sining ang realidad ng buhay. Sa pamamagitan ng kritisismo, natutukoy kung paano naging epektibo ang isang akda sa paglalarawan ng karanasan, emosyon at pananaw ng tao. Ayon naman kay Matthew Arnold, samantala para kay Matthew Arnold, ang kritisismo ay isang sining ng paghuhusga sa halaga at bisa ng isang akda. Naniniwala siya may pandaigdigang pamantayan sa panitikan. Ibig sabihin, hindi sapat na suriin lamang ang isang akda sa lokal o personal na pananaw. Sa halip, kailangan ikumpara ito sa mahusay na akda mula sa iba't ibang panahon at kultura upang masukat ang tunay nitong halaga. Para kay Arnold, ang isang akdang pampanitikan ay dapat may moral at intelektual na bisa na makatulong sa pagpapalawak ng isipan ng mambabasa. Okay, makikita naman natin lahat na ang kritisismo pala ay nagbibigay siya ng pagpapahalaga sa atin bilang mga akda. Dahil diyan makikita
ang tunay nating pagkatao, kung gaano tayo kaepektibo sa ating kung gaano tayo kaepektibo sa ating sarili. Ayon sa larangan pampanitikan, ang kritisismo ay isang sistematikong pag-aanalisa ng akdang pampanitikan batay sa iba't ibang teorya tulad ng formalismo, realismo, feminismo at iba pa. Ito ay proseso ng pagtuklas ng tunay na kahulugan ng isang akda sa pamamagitan ng masusing pagsusuri at pagbibigay ng interpretasyon. Sa larangan ng pampanitikan, ang kritisismo ay isang sistematikong pagsusuri ng isang akdang pampanitikan upang matukoy ang bisa sa kabuluhan ng kahulugan nito. Ginagamit ang iba't ibang teorya pampanitikan upang suriin kung paano pinapakita ng isang akda ang realidad, emosyon, pananaw, at kultura na kinapanlooban nito. Ayon naman sa praktikal na paggamit, ang kritisismo ay hindi lamang simpleng pagbibigay ng opinyon, kundi isang masusing pag-aaral sa paraan na pagkabuo ng akda upang tukuyin ang kahalagahan nito sa panitikan at sa ating lipunan. Sa praktikal na paggamit, ang kritisismo ay hindi bisa simpleng opinyon, kundi isang masusing pag-aaral kung paano nabuo ang isang akda at kung ano ang kahalagahan nito sa panitikang lipunan. Ang masusing sinusuri ang ng lipunan, no? Makikita natin na yung praktikal na paggamit ay na ang isang kritisismo ang kritisismo ay hindi lamang simpleng pagbibigay ng opinyon, kundi isa siyang masusing pag-aaral ng paraan ng pagbuo ng akda, no? Ating malalaman na kung ibabase natin sa praktikal, kapag merong mag-criticize sa iyo, makikita natin na hindi lamang siya simpleng opinion, kasi kapag may tao talagang magsasabi sa iyo na masasakit or magaganda, minsan nakatutulong siya o minsan din ay nakatutulong din siya sa pagbaba ng iyong buhay, no? Kaya nga, sa paraan ng pagbuo ng akda upang tukuyin ang kahalagahan nito sa panitikan at lipunan, no? Yan. Okay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sa muli magandang gabi sa ating lahat.